Jesus Christ is a history. Kasaysayan siya. Isa sa mga nakikita natin sa history, lahat ay namamatay. Di ba? Kingdom rose up and died. Kings namamatay, nawawala. Pero there is one person na talaga siyang tunay na hari magpakailanman. Na nabuhay dito sa lupa. And it is historical. Recorded. Archaeologically, may mga archaeological evidence. May sumulat din sa kanya mga hindi Kristiyano. Like Josephus. Hindi siya may paliwanag. Di siya matawag kung ano siya. Sinulat siya ng hindi naman tagasunod, hindi disipulo. That Jesus Christ really walked on earth. And He lived like us. Na nangangailangan, na mahina, nasasaktan, umiyak, at tumawag sa ating Panginoon. But the difference is that He died on the cross for our sin. At ang victory is He is risen from the dead. There is no religion na nag-claim yan. Karamihan ng mga religion, sinulat lang, kwinento lang. Walang relihiyon na nagsasabi na may nagligtas sa kanila. Walang relihiyon na nagsasabi na siya ay namatay para sa kanyang kasalanan. Ang mga tinuturo lang, kabutihang asal, magdasal ka, pero the hope, yung pag-asa na kinatatakot ng tao, na lahat din tayo mamatay, mawawala sa daigdig, nasaan ang pag-asa doon? Walang pag-asa actually yan. Yan ay buhay na walang pag-asa. Even Solomon, sabi niya, ang buhay dito ay parang hangin na hinahabol mo lang, walang kwenta. Lahat ng ating pangarap mawawala. Even our life here, our love, dito sa pag-ibig, yung pag-ibig natin dito tulad ng naranasan ni Ate Elsa, masakit, di ba? Mawalan ka ng mahal sa buhay. Pero lahat tayo makakaranas niyan. Nasaan dun ang saya? Nasaan dun ang pag-asa? But there is one hope na sinabi niya, kahit kayo mamatay, kayo mabubuhay. And there is one teaching na ang sinasabi, siya ay nagtatag ng relasyon, hindi religion. Para sa walang hanggang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos na Ama. Wala nagsabi na ihahanda ko kayo ng mga matitirhan doon, bagamat sa sandali kayo malulungkot. Pero sa sandaling panahon na yon, ipaghahanda ko kayo na matitirhan sa aking Ama. Si Jesus ang nagsalita nun. Because anumang relihiyon na nagtuturo sa inyo na walang buhay, na walang hanggan, o di kaya hindi kayo tinubos, basta kabutihang asa lang, mga walang pag-asa yan. Pero si Jesus ay nagtatag ng pag-asa when He said, ako'y muling mabubuhay at isasama ko kayo kung nasan ako naroon. Actually, He was building hope in our heart. He was building hope, pag-asa sa ating mga isipan, puso at damdamin na kahit mawala na ang lahat, there's still hope to live eternally. There is still hope na mayroong relasyon tayong walang hanggan sa Panginoon. At yung kinatatakot na Elsa, hindi tayo magkakilala. Actually, magkakilala tayo pagdating doon. Kita nyo nga si Peter, tsaka si John, nung nakita niya si Moses, di naman sila nagkita. Nung nagpakita si Elijah, hindi niya naman niya kilala. Kilala niya lang si Jesus. Pero nasambit niya, mabuting nandito kayo, Panginoon. Kasama niyo si Moses. Hindi naman sila nagkita. Hindi naman nakita yung litrato ni Moses. At nandito si Elijah. Hindi naman nakita ni John, Peter, and James, si Elijah.
Kasi it was 100 years ago bago mabuhay si Peter. Pero nakilala niya by the heart. And that was the miracle of hope God has given us. Nung bago siya mamatay, pinakita niya na siya talaga ay anak ng Diyos. Tatlo lang sila. Bagamat hindi kilala ni John, Peter, and James, si Elijah, nag-transfigure si Jesus Christ ng kakaiba at lumabas si Elijah at si Moses. Nakilala ng tatlo, si Elijah at si Moses. Sabi, dito na lang po kayo. Gagawa ko kayo ng bahay. Sa excitement niya, pero hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya. Kasi it was a glorious moment. Hindi talaga tao si Jesus. Siya ay nagkatawan tao lamang. Kaya nga tinawag yung transfiguration. Nilabas niya ang kanyang kaluwalhatian kasama si Elijah, si Moses, at ang Diyos Ama. Sinabing ito ang aking anak, pakinggan niyo siya. Pakinggan niyo siya. Kaya sa lahat ng mga relihiyon, kung hindi turo ni Jesus ang pinakikinggan niyo, huwag kayong maniwala. He came here to teach us who God is. Kung sino ang Diyos. Kaya si Jesus po ay isang historical figure, historical icon. And He built hope for us. Na ang inyong i-cherish talaga. Kaya nga sabi niya, huwag niyong mahalin ng gusto ang inyong mga anak, mga magulang dito sa lupa. Dahil kung mas mahal niyo yan kaysa sa Panginoon Diyos, wala kayong kwenta sa akin. At pagbibigay pa ng sakit yan, masakit talaga. Kung mas mahal niyo ang asawa niyo, anak niyo, kaysa sa Diyos, masasaktan lang kayo. Kaya sabi niya, mahalin niyo ang Diyos ng higit sa lahat. Ng buong puso, buong kaluluwa, buong katauhan niyo, buong isipan. Kasi mawala man ang lahat ng to. Material, pamilya, mahal sa buhay, meron kayong inaasahan na walang hanggang pamilya, kundi ang Panginoon Diyos kasama si Jesus na ating Panginoon. And that He is teaching us here. Kasi wala naman talagang pag-asa dito sa lupa. Hindi niyo mapipigilan ang kamatayan. But Jesus Christ, si Jesus Christ, siya ang nakapigil nito. Kaya nung pumunta yung mga, kasi ang isip nila, may kamatayan pa rin, wala pa rin pag-asa, ikatito buhay, lahat man tayo mawawala. Marami na sinabi si Jesus, ako'y libibigay sa mga masamang tao, papatayin ako, pero ako'y muling mabubuhay. Ilang beses niya sinabi niya sa mga disipulo po, pero hindi nagsisink in sa kanyang mga disipulo. Hindi nagsisink in. Ako'y pupunta sa Jerusalem, ipagkakaluluwa ako, sinabi niya na rin yon. Pero ako ay muling mabubuhay. Kaya itong portion na to, pinagalitan sila ng mga anghel. Hoy, ba't kayo naghahanap ng buhay sa mga patay? Nabuhay si Jesus, wala na siya rito. Basahin natin. Luke 24, 5-7. Sige, basahin natin. Luke 24, 5-7. Kaya, huwag niyong hanapin ang kamatayan dito sa lupa. Huwag niyong hanapin ang mga wala dito sa lupa. Hindi niyo makikita yan. Kaligayahan, kasiyahan, pag-asa. Wala dito yan sa lupa. Hanapin niyo yun sa Panginoon na muling nabuhay. Kaya dito, sa panahong ito, sa oras na to, nung muli na siyang nabuhay si Jesus, naghanda na ng mga spices, naghanda ng mga pabango, kasi wala sa isip nila si Jesus ay mabubuhay na muli. Which is ilang beses niya nang itinuro sa mga disipulo niya, pero hindi nag-sink sa kanilang mga puso't isipan. Kaya ang isipan nila, patay si Jesus. Walang pag-asa. Gawin na lang natin yung tradisyon natin. Mabuhay tayo ng ordinary. Kaya naghanda sila ng mga spices, pabango, para ibigay ito kay Jesus. Pero yung sandaling ito, nagkamali sila. Kaya sabi rito, in their fright, the women bowed, down with their faces to the ground. But the men, mga anghel to, nagpakita sa kanila, biglang nagpakita sa kanila. But the men said to them, why do you look for the living among the dead? Ba't hinahanap niyo yung nabubuhay sa mga patay? Ba't kayo nandito? Mga patay nandito, pero wala dito siya. Ganun tayo no? Nabubuhay na walang pag-asa. Sige, kayo sa 20,
Kayo sa 20, sa number 6, verse 6. Okay, 7. Yes, 7. The Son of Man, ito ilang beses na sinabi ni Jesus sa mga disipulo, pero hindi nagsisink in. The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, be crucified, and on the third day, be raised again. So, nasan si Jesus? Di ba sinabi niya na sa inyo ilang beses, bakit di pa rin kayo natututo? Parang tayo ganun no? Hindi pa rin tayo natututo sa buhay natin na may pag-asa. Na habang tayo nabubuhay dito, gagamitin kayo. Huwag kayong mag-alala. Kahit kung wala na kayong kakainin kinabukasan, bubuhayin pa rin kayo ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Kahit na wala kayo ng trabaho, God will provide. Ilang beses niyan sinabi yan. Huwag kayong matakot. God is still teaching us. God is still telling us in this world, narito ako buhay na buhay para sa inyo. Do not look hopefully o walang pag-asa because the resurrection of God, of Jesus Christ, give us a lot of hope. Hindi lang sa buhay na walang hanggan, kundi habang kayo'y nabubuhay, kayo pa rin ay gagamitin ng Diyos. May pag-asa po. Huwag kayong matakot. The reason why we are still alive, hindi lamang sa tayo naghihintay ng buhay na walang hanggan. God has a purpose in your life. Gagamitin kayo. Maaaring sa inyong sa mga kaibigan, kapatid, pamilya, kamag-anak, maging sa mga magulang, gagamitin kayo. Kayo magiging instrumento ng Diyos ng kanyang kabutihan, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang salita, at siyempre ng kanyang kaligtasan. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. And then ito mga babae, sila yung mga naghanda nga ng mga spices kasi nga akala nila patay si Jesus. Nung nakita nila ang mga anghel at sinabi na huwag kayong maghanap ng nabubuhay sa mga patay. Si Jesus, di ba sinabi na sa inyo na siya'y muling mabubuhay? Ang titigas na mga ulo nyo. E di sinabi ngayon, tumakbo na ngayon, excited sila. At kwento kay Peter at sa mga ibang disipulo, hindi rin naniwala. Nagulumihanan pa. Nagkamot ng gulo. Ano? Nawawala doon. Tumakbo ngayon si Peter. Hinalungkat ngayon yung kuweba. Nakita niya lang tela. Aba, wala nga talaga. Wala talaga. And suddenly, maraming beses nagpakita sa kanila si Jesus na siya'y nabubuhay. God, Jesus Christ is alive. The Holy Spirit is in you. At sinabi niya na rin yan, mabuti na mawala ako dito tumakit sa langit dahil bababa sa inyo ang Espiritu Santo na magpapaliwanag ng lahat ng bagay na yan. Marami pa akong gustong sabihin sa inyo, pero hindi nyo pa maunawaan. Talagang mabagal talaga isipan natin. Unless ipaliwanag ng Diyos at mag-sink in sa ating puso, that you will realize who God is. Doon nabibuild ang ating pananampalataya. Doon tayo napapalalim sa Panginoon. Kaya, it started in a simple belief. Maniwala ka si Jesus ay buhay para sa iyo. And God will work in your life. Kasi buhay talaga siya. Nabubuhay talaga siya. Hindi siya patay. Hindi siya patay every mahal na araw. Wag yung isipin nyo na every mahal na araw, wag kayong kakain ng karne, patayan Diyos. Mali yun kasi nabubuhay tayo sa tradisyon Hindi. Siya nabubuhay magpakailanman at minsan lang siya mamatay, sapat na yun para sa kasalanan ng lahat at kaligtasan ng lahat. Kaya dito, sabi ng mga anghel, hindi ba tinuro sa inyo ilang beses ng Panginoon, siya'y nandito pa, kasama nyo, na siya'y muling mabubuhay, ba't nagdadala kayo ng mga spices? Ba't kayo naghahanap ng nabubuhay sa mga libingan? Buhay siya. Even the apostles hindi naniwala. Hanggang ngayon tayo minsan hindi naniwala sa buhay natin. Para bang walang pag-asa.
Pag wala na makain, magmamaktol. Hanggat buhay kayo, may ibibigay sa inyo ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ba't kayo matatakot na mawala ng damit? Kung yung mga dayami nga, yung mga lupain nga, kita, gaganda ng mga bulaklak, matutuyo lang kinabukasan, pero dadamitan uli ng Panginoon yan. Kung yung mga ibon nga, hindi naman na nagtatrabaho yan, hindi naman umaani, walang sweldo yan, pero kumakain sila. And even a single bird na ito'y mamatay, hindi pwedeng hindi malaman ng Diyos yan. Kasi may purpose pa sila. Kung yung mga animals and our surrounding, may purpose kaya nandyan yan para sa atin. How much more kayo? May purpose kayo. Kaya don't worry about anything. Alam nyo, minsan, inuunahan natin ng Panginoon eh. Nung kami nag-asawa ni Malen, ang kinatatakot ko yung magkaanak. Oh, yung mga ayaw pa mag-anak dyan, mag-anak na kayo. Alam mo, kinatatakot ko yung paano ko bubuhayin ang aking sanggol. Kasi maliit lang yung sweldo ko eh. No? Nasabi ng dati ko, usually yun eh, inuunahan mo na ang Panginoon eh, para bang walang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo eh. Hindi maganda yon na mag-family planning kayo, mag-anak na kayo. Eh sinunod ko. Alam nyo, talagang siya nagpo-produce. Siya nagbibigay ng mga resources. And that was, hindi naman kami nagkulang na nadagdagan pa yung mga income ko. Ang ate ko, hindi makapaniwala, nakapagpatayo pa kami ng bahay. Talagang siya nagbibigay. Kasi kung ang Diyos talaga, kalooban niya na, hindi niya ipagdadamot ang lahat ng yung kakailanganin. Huwag niyo lang unahan siya. At huwag lang yung mga gusto niyo ang masunod. Yun ang minsan kasi, kaya tayo nagpo-prostrate, kaya tayo na-disappoint. Ang disappointment, nagsisimula yun sa gusto niyo. Mas maganda huwag kayong magkaroon ng desire. Ang desire niyo nasa Diyos lang. Hanapin niyo yan sa Panginoon. At siya magbibigay ng mga pangangailangan niyo. Kaya mga napoprostrate yan. Ako ilan din, best ako na-prostrate sa mga love affair ko eh. No? Kasi gusto ko to, crush ko to, ito yung mga babaeng gusto ko. Siyempre, liligawan mo. Totoplakin ka naman, di ka naman gusto. Yan, sakit. Halimbawa lang yun. Ano? Ito ang trabaho ko, ito ang pangarap ko, ito ang gusto ko. Eh, di naman binigay kasi hindi ka qualified. Yan, sakit. Huwag kayo magbibuild ng gusto nyo sa puso nyo. Ibigay niya yung mga gusto nyo sa Diyos at siya magbibigay ng para sa inyo. Kaya nga lagi kong sinasabi, huwag kayong mangarap para sa inyong sarili dito sa lupa. Masasaktan lang kayo. Mangarap kayo sa Panginoong Jesus at hanggang nabubuhay kayo, binil niya ang pag-asa nyo. Nasa Kanya ang pag-asa lagi. Nasa Kanya. At yun din ang dahilan kung bakit nag-resurrect siya. Kasi nung siya'y nag-resurrect, meron na siyang karapatang makialam sa buhay nyo. Kasi by the time na hindi siya nag-resurrect, alam nyo ba malayo sa atin ang Diyos? Isa sa mga patay sa buhay natin, hindi lang yung nakatawan. Unang namamatay talaga, espiritu. Si Jesus, nung siya'y pinako sa krus, nararamdaman niya kung paano mawalay sa Diyos. Di ba, sumigaw siya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi siya sa pinabayaan, actually, inabilin pa nga niya yung kanyang espiritu sa Panginoon Diyos. Alam niya ang Panginoon Diyos yun, ni Jesus yun. Pero, naramdaman niya kung paano malayo ang Diyos sa Kanya. Dahil ang Diyos, ang Ama at ang si Jesus lagi magkasama. Sabi niya, sinasabi, lagi ko kasama ang Ama. Ako at Ama ay isa. Pero at that moment, na tayo ay, siya ay pinapako dahil sa ating mga kasalanan. Pinapako siya dahil sa ating mga kasalanan. Ang tingin ng Diyos kay Jesus ay isang makasalanan. At bilang makasalanan, lumayo na siya. At nagdilim. At si Jesus, naramdaman niya yung sakit na yun na mawalay sa Diyos. Ama ko, bakit mo ako pinabayaan?
Tayo, baliwala patay na nga kayo sa espiritu, baliwala. Kasi alam nyo, buhay nyo lang dito sa lupa. Hindi po. Lahat naman hindi pa tumatanggap kay Jesus, patay sa espiritu. Kaya kayo puno ng takot, kaya kayo puno ng pangamba, kaya puno kayo ng kayabangan, kasi yung espiritu ng Diyos, di pa binabago ang inyong espiritu. And it would happen na baguhin ang ating espiritu kasi na-defeat niya na ang kasalanan. Nabuhay siya muli at napagtagumpayan niya ang kasalanan. At lahat ng hihingi lang ng sorry sa Panginoon. Ganun lang kadali. Lahat ng hihingi lang patawad sa Panginoon. Alam niyo ba ang yung mga espiritu ay binabago ng Panginoon? At mananahan sa inyo ang kanyang espiritu. At ang espiritu niyong patay ay binubuhay ng Panginoon. At yan ang ibig sabihin ng born again. Hindi ito religion. Ito ay relasyon natin sa Diyos. Na dati, ang yayabang nyo, ngayon nararamdaman nyo na hindi nyo pala kaya kung wala siya. Dati, matatakotin kayo, pero ngayon, kahit walang makain, alam nyo, bubuhayin kayo ng Panginoon. Dati, magkaroon lang kayo ng sakit, takot na kayo, para akala nyo yun ang kamatayan nyo. Pero alam nyo na kayo ay gumagaling at palalakasin pa ng Panginoon because of the Spirit of God. And it is because Jesus Christ has risen from the dead. He defeated the enemy, sin, and death. And that is our hope. That is our victory. Because Jesus Christ has risen from the dead. So Jesus has risen. Talagang nabuhay siya. Historically, pinatotohanan to ng 120 mga disipulo. Hindi lang siya nagpakita sa mga tao kasi ayaw maniwala At pinabulaanan pa. May mga tao talagang matitigas na yung mga puso. Alang-alang sa kanilang relihiyon. Kasi napahiya yung mga saserdote. Yung mga saserdote na nagpapako sa kanya, yung mga pariseyo na nagpapako sa kanya, sinicure pa kay Pilato, sabi, Sir, naalala ko itong Jesus na to. Sabi niya, siya'y mabubuhay muli. So sila, alam nila. Ito mga disipulo, ayaw maniwala. Pero yung mga saserdote, mga pariseo, mga nagpapako sa kanya, alam nila. Kasi sabi niya, mabubuhay daw muli siya. Pwede ba, secure nyo yun, ikadena nyo, ilagyan nyo na malalaking kandado, at talagang sinicure, sabi ni Pilato, sige, gawin nyo, lahat yan. Pinaglalagyan, nilagyan pa ng mga warning, bawal dito lumapit, at meron pang 12 ng mga sundalo. Para lang wag matupad ang sinabi ni Jesus, sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Alam nila, no? At maaaring ito'y naawin lang, at sinabi siya muling nabuhay, malaking kadayaan na naman ang sasabihin nitong taong ito. Kaya talagang sinicure nila. But all of the sudden, nung sinicure na, ilan ang padlock nilagay, ilan ang kadena nilagay, meron pa mga sundalo, biglang nag-appear ang anghel. At sa isang iglap, nagputukan na lahat ng kandado at nabuksan alam niyo ba ang kuweba noon, malalaki. Kasi ang tao, malaki yun. Yung panggulong, kaya problema nila, paano natin tayo papasok, sino magpapagulong nun? Kasi lialagyan nga nila ng spices. Wala, yun ang problema ng mga babae. Walang magpapagulong. Hindi nila alam, ginulong na ng anghel. Kaya yung mga sundalong nagbabantay, nahimatay, nakita nila yung anghel. Alam niyo, mga anghel, malalaki yan Hindi yung kasi lalaki natin. Malalaking tao yan. Baka kasi laki ng poste yung iba. So, yung iba nahimatay. At siyempre, nabuhay si Jesus. Kinabukasan, yung ibang nalimpungatan, yung binabantayan natin, nawala. Tumakbo ngayon sa mga saserdote, sinumbong nila. Talaga pong nabuhay siya. Huwag niyo sabihin yan. At sinuhulan ng libo-libong pera. Ang sabihin niyo, ninakaw ng mga disipulo. And until now, yun ang paniniwala ng mga Hudyo, hindi naman talaga daw siya nabuhay. Alang-alang lang sa kanilang relihiyon, pinotektahan nila. Kasi mapapahiya sila. Ito ang pera, mag-enjoy kayo. Sige, mag-good time kayo, pero wag niyo sasabihin na siya ay muling
na buhay. Ang ikwento nyo sa mga tao, sa tindahan, sa mga palengke, sa mga chismosa, ikwento nyo ng isang gabi, natutulog kami, ninakaw ang kanyang bangkay at tinago para lang ipagsabi na siya'y muling nabuhay. Titigas na mga puso, mga salbahe talaga. Yung talaga mga kalos na ang kanilang mga puso. But the reality, he rose again. Kaya hindi siya nagpakita sa mga hindi naniniwala. Nagpakita siya sa mga disipulo niya na naniniwala. So he has risen. Maraming proof na siya ay muling nabuhay. Even his blood, isang archaeologist nakita, kasi at that time, yung, alam niyo yung table na, tawag yun? Yung, ano ba yun? Yung Ark of the Covenant. Kasi, in old times, ang pananambahan, papasok ang pari at meron siya dalang dugo na pinili na dugo ng tupa, kordero. Kaya nga si Jesus, kordero ng Diyos yan eh. At ilalagay dun sa Holy of Holies. Doon kasi pananambahan nasa labas, hindi ka pwede pumasok sa ganitong templo. At meron silang Holy at Holy of Holies, nandun yung covenant. At sasabuyan ng dugo yun. And the Holy of Holies, yung Ark of the Covenant, napaka-holy yan sa mga Hudyo. Alam nila, sasakupin sila ng Babylonia. Kaya yung Holy of Holies, sinicure na nila. Tinago nila. At alam niyo ba kung saan pala tinago? Doon sa ibabaw kung saan pinagpakuan si Jesus. Kaya pala, nabiyak ang lupa, dinescribe doon, nabiyak ang lupa, at habang tumatagas ang kanyang dugo, tumulo doon sa Ark of the Covenant, ngayon tinago ngayon ng mga Hudyo yun. At nung sinuri nila, sabi, ibang dugo to. Walang, di ba chromosome may X and Y? Hindi daw siya X and Y, iisa lang. Meaning talagang dugo na hindi nagalaw ng lalaki. Nakakamangha, di ba? Historically. At ngayon, natatakot pa kayo na mawalan? Natatakot pa kayo na kulangin? Natatakot pa kayo na sa mga nagbabanta sa inyo? Natatakot pa kayo sa kamatayan? Jesus has risen and proved to be risen for you, for us, to give us hope. So, significance of His resurrection. Death is defeated. Namatay, kasi ang pinaka-hopeless talaga sa buhay natin, yung kamatayan. Kahit anong kasikatan mo rito, kahit anong yaman mo rito, kahit kumpleto ka na nagmamahal sa buhay mo, pero ganun pa man, babawiin niya ng kamatayan. Wala. Makalimutan ka rin. At yun din ang tema ng Ecclesiastes. Sabi ni Solomon, lahat ng sarap na tikmang ko na. Sabihin niyo mga ginugusto ng tao rito, nasa akin. Pero nakita ko na walang saysay ang buhay kasi lahat yan mawawala rin pala. And the very hope God has given us, even though mawala tayo dito sa buhay dito, there is a better life with Jesus Christ together with Him in paradise. Dito lahat ng bagay nabubulok. Pero sa bagong kaharian, hindi na nabubulok. It is for eternity. Kaya dito, sabi dito, buksan nyo nga sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 55. Sige, pakibuksan nyo. Paki-flash sa 1 Corinthians chapter 15. Ay, pakilagay naman para mabasa natin. 1 Corinthians, yan. Yan ang huling sinira ni Jesus. Death. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Sige, tuloy mo sa 56. 56. The sting of death is sin. And the power of sin is the law. Sa 57. Wala na.
But thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Paano siya nanalo? Hindi sa espada. Paano siya nanalo? Hindi sa eleksyon. Paano siya nanalo? Nagkaroon siya ng maraming awards. O meron board of judges. Alam niyo kung paano siya nanalo? Namatay siya sa krus at muling nabuhay. And that is victory. Namatay siya at muling nabuhay. Di ba ang ganda? So, what's the significance of His resurrection? Hindi lang siya namatay. Namatay siya para sa kasalanan. So, nagapi niya yung kasalanan. Pero, ang total victory ay yung muli siyang nabuhay. Siya ay muling nabuhay para sa ating buhay na walang hanggan. Siya ang halimbawa ng tao ay muling mabubuhay. Dahil siya ay tao talaga. Nagkatawang tao. At muling nabuhay. At lahat ng mga susunod sa Kanya ay matutulad sa Kanyang muling pagkabuhay. Yan din dahilan. Kaya siya ay nagpakita. Kaya siya ay nagpakita ng 40 days and 40 nights. Hindi para gayahin natin, ano? Para magluksa. Hindi po. Yun ay para witness na 40 days and 40 nights. Nagpakita siya kay Peter, nagpakita siya sa disipulo, nagpakita siya sa 120 na disipulo niya, sa lahat ng niniwala sa Kanya, at nagpakita siya sa loob ng 40 days and 40 nights. Kumain siya, nag-lecture pa siya, nagpakita pa siya, pinahawak niya ang kanyang pilat, kasi sabi niya, ito ang magiging katawan niyo. Huwag kayong mabahala. Kahit at kayo mamatay, papalitan niya ng katawang panglangit. And that's the reason why 40 days and 40 nights siya nagpakita. To prove to His disciples na siya ay muling nabuhay bago siya umakyat sa langit at umupo sa kanang trono ng Diyos. So, what is the significance of His resurrection? Number one, death is defeated. Siya ang buhay at buhay na walang hanggan. Kaya, okay lang. Actually, hindi niyo may iwasan yan eh. Una-unahan lang yan eh. Di ba, Malen? Pero ang gusto ko, ako lang mauuna. Kaya nagbibilang na ako ng taon. Ay, nagbibilang lang na ako ng taon. No? Ang pangarap ko, itong prayer ko, mamatay ako ng, abot ko pa yung 75 years of my age. Tatakot kayo, maganda ng inyong kamatayan. Yung iba natatakot bumili ng St. Peter, kasi ayaw pa mamatay. Yung iba natatakot dahil pag-usapan yan. Actually, dapat yan pinag-uusapan. Dapat yan hinahanda. Pwede yung hilingin na mabuhay pa kayo ng ganun taon. And my prayer, abutin ko man lang at least, meaning ko gusto niyang paabutin pa ako ng 80, 90. Pero hirap na mabuhay ka ng 90, mukha ka ng tuod, ganun ka na lang. Oh. Iba hindi na makausap. No? Gusto niyo yun? Mabuhay kayo ng mga 120 years. Pero mga amoy lupa na kayo, mukha na kayong tuod, no? Hindi nyo na makilala. Ang hirap nun. Sayang sa gusto, magiging ganun tayo. Kaya maganda yung 75 lang, at least malakas pa, nakakasayaw pa, nakakanta pa. Pero yung 90, simula lang 90 talaga, hindi mo na mapapakaraoke yan. Hindi nakakanta yan sa karaoke. Hindi niya na matitikman ang sarap ng pagkain. Hindi niya na rin matitikman ang lambing ng kanyang asawa kasi mga tuyot na sila. O gusto niyo pa mabuhay ng gano'n? Yung iba nangarap ng gano'ng buhay. Humiling kayo na kung saan magagamit pa kayo ng Panginoon. Kaya ako, at least man lang 75 years old. Yun. Kasi sa ayaw niyo sa gusto, tanuhin niyo na. Mangarap na kayo sa Panginoon, no? Pero huwag kayong matatakot. Masakit. Ang pag-ibig dito sa lupa, masakit. Masakit. Kaya ang pag-ibig nyo dapat buong-buo ibigay nyo sa Panginoon. Walang sakit. Walang sakit ang bibigay ng pag-ibig ng Panginoon. Pero yung pag-ibig dito sa lupa, maraming sakit yan. Unang-una, baka mawala siya. Magkasakit siya, alagaan nyo. Diyan sakit, di ba? Baka meron siyang others, wag naman sana, no? Masakit 'yon.
O di kaya magbago ang kanyang damdamin, masakit yon. Maraming sakit na maaaring bigay ang pag-ibig dito sa lupa. Kaya huwag niyong iibigin ang sino man dito sa lupa. Kaya nung sabi ng Panginoon, pag inibig niyo ang inyong anak na higit sa akin, wala kayong kwenta, lumayo kayo sa akin. Pag kayo inibig niyo ang inyong asawa na higit sa akin, hindi kayo pasado sa akin. Ibigin niyo ang Panginoon Diyos at kauna-una ang kautusan. Ibigin niyo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong buhay. 100%. Kung ibigin nyo man lang ang inyong mga mahal sa buhay dito sa lupa, bigyan nyo naman siguro mga 50 to 80%. Pero yung 100% sa Panginoon. Para ano man mangyari sa atin dito, hindi masakit. Kasi alam mo, may pag-asa ka sa Panginoon. Na nagbigay sa inyo ng 100%. Actually, ang Panginoong Jesus, binigay niya ang 100% sa inyo. Hindi siya rito nagkaroon ng asawa, hindi siya nagkaroon ng ari-arian. Hindi siya rito tinanghal na dakila dito sa lupa, kaya nga sinampal siya. Hindi siya kilala rito. Hindi siya pinarangalan dito sa lupa. So walang-wala, zero as in zero. At kauli-hulihan, yung natitira niyang buhay, ibinigay pa sa atin. 100% talaga, walang tinira sa kanyang sarili. Kayo, anong porsyento ibibigay niyo sa Panginoon? Ibigay natin sa Panginoon. So, that is the significance of His resurrection. Binigay niya na lahat sa inyo. He gave hope. Yun nga. As long as you live, as long as nabubuhay tayo, may pag-asa. Ang pag-asa na yan ay gagamitin pa kayo sa iba. Maaaring kayo sa isang tao, gamitin kayo ng Panginoon. Maaaring sa inyong anak, sa inyong kaibigan, sa inyong kapatid, sa inyong mga magulang, sa inyong asawa, gagamitin kayo ng Panginoon. Ang sabi ni Paul doon sa, basahin natin sa Philippians, no? Ito, okay, mamaya na lang, kasi yan ang pinakabandang huli ko, no? And lastly, of course, eternal life. Nawa sa puso natin, ito ang maging tema natin sa buhay dito sa lupa. Sa Philippians chapter 1, verse 21 and 24. Basahin natin. Sa Philippians chapter 1, 21 and 24. Huwag niyong hangarin, matikman pa ang lahat ng sarap dito sa lupa. Ang hangarin niyo ay ang kaligayahan kay Jesus. Sabi rito, for to me to live is Christ and to die is gain. So hindi siya takot mamatay. Actually, alam niyong mamamatay siya nung hinuli na siya. Pero sabi niya, okay lang to, sige, okay lang. Actually, mas maganda pa nga ito. Tuloy natin. 21-22. So, if I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet, mukhang lumagpas tayo. 21. Ulitin nga natin. Sige. 21, 4. Okay, sige. Sa 22. Okay. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? I do not know. Sige, tuloy natin. I am torn between the two. Ito yun. I desire to depart and be with Christ. Actually, mas gusto niyang mamatay na siya. Kaya hindi siya takot mamatay. Huwag kayo matakot mamatay. Kaya iplano nyo na. Humingi na kayo sa Panginoon. Ilang taon ang gusto niyong mabuhay. Ibibigay naman ng Panginoon yan eh. Huwag lang 100. Pala kayo, gusto niyong 100. Na nakahiga na lang kayo sa kama, inaalagaan. May naglilinis sa inyong puwet. Gusto niyo yan? Hindi na kayo makatayo. Hindi na kayo makasayaw, hindi na kayo makakanta. At least man-enjoy nyo pa ang buhay dito. Pero ni Peter, sabi niya, kay Paul, sabi niya, mas gusto ko pang mawala na kasi gusto kong makapiling si Jesus. Kasi ang buong buhay niya talaga na kay Jesus na. Nakilala niya si Jesus, binigay niya na lahat. Hindi siya nag-asawa, hindi siya nag-girlfriend, iniwan niya ang kanyang mga profesyon, iniwan niya ang kanyang mga ari-arian, at naghayag siya ng salita ng Diyos. So siguro napapagod na rin siya.
Napapagod na siya kasi ng mga disipulo matitigas ang ulo. May mga taong nambabato sa kanya, ng lalait sa kanya. Kaya parang nagsasawa na rin siya. Kaya actually ang gusto niya ito, mamatay na lang sana at makasama siya ang Panginoong Jesus. Pero meron pa. Pwede rin namang, sabi niya rito, which is better by far. Yun ang mas maganda sana. Sige, tuloy natin. But it is more necessary. Pero nakita ko, kailangan pa rin ako eh. Marami pa mga bagong churches. Marami pa dapat i-disciple. Marami pa dapat turuan kung paano manampalataya kay Jesus. For you. Kung ako'y mabubuhay, kung ako'y nabubuhay, ito'y para sa inyo. Nawa, ganun din ang isipin natin. Hanggat nabubuhay kayo rito, isipin nyo, praise God. Alam ko hindi ako pababayaan ng Panginoon. Alam ko may paggagamitan pa ako. Meron pang gagamitin sa akin ng Panginoon. It's more necessary for you that I remain in the body. Kaya huwag kayong matakot, ha? Okay, tuloy. 25. Tapos na. Convinced of this, I know that I will remain. So, nag-give up siya. Siguro mabubuhay pa ako. Siguro hindi pa naman ako papatayin. Siguro hindi pa naman ako mamamatay sa gutom. And I will continue with all of you for your progress and joy in the faith. Tayo lahat magsitayo. Ang pinakamagandang dahilan para mabuhay dito sa lupa ay hindi para matikman nyo lahat ng masarap dito. Hindi po yun. Hindi yun. Hindi yun. Alam nyo ang pinakamagandang dahilan kung bakit tayo nabubuhay dito? Para matupad natin ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Para maging kagamit-gamit pa tayo sa iba. Yan talaga nagbibigay ng kasiyahan sa puso, sa damdamin, sa ating kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat, O Diyos, kay Jesus na napagtagumpayan ang kasalanan at ang kamatayan. At ngayon, siya'y malaya na kumikilos sa buhay namin. Lord, maging bukas kami sa ang aming puso at isipan ng aming buhay, Lord God, sa mga kalooban niyo sa buhay namin. Kung ano man pagkakamali na nagagawa namin, patawad. And we open our hearts to you. We open our hearts to you. Nais ko na sumunod kayo sa sabihin ko, no? Sige. Sumunod kayo sa sabihin ko. Panginoon Diyos, lahat po magsasalita, Panginoon Diyos, salamat kay Jesus na siya'y namatay sa krus para sa aking kasalanan. At muling nabuhay para sa aking buhay na walang hanggan. Patawarin niyo ako sa lahat ng aking pagkakamali. At tinatanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Pinatatawad ko rin ang lahat ng tao na nagkasala sa akin at turuan niyo ako mabuhay ayon sa inyong kalooban. Panginoon, huwag na kayong sumunod sa akin at nais kong panalangin kayo. Lord, puspusin niyo sila ng inyong presensya, ng kagalakan, kapayapaan. Manahan kayo sa kanila ayon sa inyong pangako. At huwag niyo silang pagkulangin sa lahat ng kanilang pangailangan, pinansyal, material, spiritual, emosyonal, physical, at higit sa lahat, Lord God, sa spiritual nilang pangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.